may gabong ang iyong pangalan. Okay, walay laking ngalan na may pag-ailbon din sa ilalong sa iyo ka, Ginoo. Lord, salamat sa iyong mga kagulungan ng nabuhat ko sa akin. Salamat, Ginoo, sa mga panalangin na iyong ibubog na hinahan. Salamat, Ginoo, sa kalipay, ngayon sa mga pagsalay, sa kalinaw, luyong sa mga kaguliyang at kasambong. Salamat, Ginoo, bisan sa mga balatian, sa kawalan ko. Salamat, Ginoo, nilitanan. Kaya nasahayod kami, bisan batikon na mong dili mo kami pagpasagdahan, Ginoo. Kaya hindi mong unang nag-ingon, dili ko ikaw pagabiyaan, di pagkakaligdan, Ginoo. Kung kami nagatubo ngayon, di anak ng mga sakat, di mo, Ginoo. Naamo ngayon, kamusta natin, Ginoo. Lord, nagapangayo kami kapasailuan sa pananamong mga sala na nahimo niyang kanimo, Ginoo. Nasayod ka sa among mga kinabuhi. Matagkaroon ko niya, nasayod ka, Ginoo, na kami posible mga pakyas na kanimo, Ginoo. Pasailua kami, Ginoo. Maghatagi kami kusog, gahong, Ginoo, aron na makabarok kami, Ginoo, diya sa inyong katubangan, kung dili kami makapasipala na kanimo. Kung dili kami makahimo, Ginoo, kung salakan, kung dili makapahimaya na kanimo. Nag-aampo kanimo, nitakna karon sa kabuntagon, padayon ikaw na magalikon, ining mga katawan. Wala kong masayo sa inyong mga struggles, Ginoo. Paano ani ang kanila, kasi natin kung mga buhat ng mga struggles, buhat ng mga problema, kung alam puso, ginawa ko mapag-ampo na ikaw magalikon kanila. Anong sa ingon, niya na sila, Ginoo, makabarok, na likon kung dili matarong, Ginoo. Nag-aampo ako sa mga kaisunan nga naa sa kanuyahon. Lord, bisitahin sila. Kung ikaw, Ginoo, maghahigap sa ilahang mga espirituhan kung bakit sila kinabuhi. Kasi sila, Ginoo, magkakalayo pagbalik kung mga lagad na kanimo, Ginoo, samtang aduna pa'y kahigayunan, Ginoo. Nag-aampo sa mga, Ginoo, bisan pa sa tanan na adunay mga balatian. Na sa ospital, na sa balay, mga minahal na mo sa kinabuhi, mga kaisuunan, kahigalangan, Lord, kaluwi sila, Ginoo, pinaagi sa pag-ayo sa ilang mga balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing na kanila, Ginoo. Ilabi na, Ginoo, kahit rin kami umandap, Ginoo. Ana, karoon niya sa Spain, si Ginoo, antos sa iyaha, Ginoo, balatian na sinabi, Ginoo. Lord, sa kabuhat na balatian na may igo sa iyaha, kung pinapasinabi sa karoon kung kami sa Ginoo. Lord, ako ang mga prayer na ikaw, Ginoo, mahinundog na kaniya o paghahatag o pagtagan kaniya naagi sa pag-ayo sa iyang balatian. In Jesus' name, I declare and speak healing nila kaniya, Ginoo. Ang imong ngalan, nilabihan ko ng ngalan. Kung kaya ngayon, hindi mo nga ayuhon, isan ang mga balatian na imposible, Ginoo. Wala kayo imposible. Wala kayo imposible na kanimo kaya ang tanan imposible kayo niya kanimo, Ginoo. Ikaw usap pagkatagpo silang mga gikinahanglan. Sabi na sa financial na bangin na mao'y labing gikinahanglan usap nila karon pa panahunan. Aron papalit nila ang mga tambal, Ginoo, gikinahanglan. Ikaw usap pagkatlas sa mga tambal. Mahimo kining instrumento, Ginoo, sa imong unyang ipadayak na kaayuhan dahil rin kami, Ginoo, sa iyahang na balatian. So tanan usab ng mga pastors and missionaries, I pray for wisdom, courage, ya kanila aron nga mamuhat sila, Ginoo, manudlo base sa imong kabubuton, base kun sa imong kagustuhan tungkol sa Dios at imong ipatudlo ug ipawali nga kanila. Sa tanan kamo nga mga opisyal sa gobyerno, lokal ket sa among nasyonal nga gobyerno, Lord, I pray for wisdom, ya kanila, enlightenment, para sa nangunahunang pasikasin, na magmahadlukon sila kanino, sa ingon ni anak, mamuhat sila para sa imong kahimayaan, para sa kaayuman sa mga Pilipino, Ginoo. Sa among lugar, dili sa kabayan ng location, mga kasikrit dili nga dapit, Ginoo. Nasahit na, Ginoo, nga daghan sa mga tao na ipagod kanino. Wala kayo nagpakabanak kanino. Bakit maghakong pagtagad kanino, niya sa lang kinabuhi. Ako mga prayer, na ikaw maghahikap sa ilang mga kinabuhi.
o ikaw magpaila as the Lord and Savior, kaya silang kinabuhi, una ko man, maulahin ang kanantin mo, una ko man, makot ng kamatayan, o ang katapusan sa kapanahon. Salamat sa tanan, salamat sa mga katubagan, sa ako mga kampo, huwag kinasali, kinatungil, kinimong tanan, in Jesus name I pray. Amen. 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 So, ito ang daman ng atong mga halad, no? Muhatag sa lipan, hirap sa Pinoon. Muhatag sa lipan, hirap sa Pinoon. Ngayon ayos mo sa litanya, sumalipay kasi-kasi. Nagpasalamat kami, iniibuhang sa lapit, dibalik sa inyong mga katauhan, diyan kanino. Nalangin kinikinoo, na kinikinoo magamit para sa inyong kahintayan. Nabinagyan sa mga aktibidades sa mga iglesia. At nalangin mo sa kinikinoo mga katauhan, ang inyong kalungan, pabor, magpakita kayo sa dito. Inaagi sa pag-nalangin sa ilang mga trabaho, ilusyon, o ang tanan nilang mga kaliktamon o paghagod dito. Ibugay ka na lang. Huwag ginasali, kinatugyan kayo ng tanan, in Jesus name I pray. Wala na. Sige. Maayong buntag sa tanan. Kumusta naman mo? Buhay pa, buhay pa mag-ayod mo? Buhay pa ba ang inyong espirituhanong bahin sa inyong kinabuhi? Sinasahod sa kainit panahon ba? Dili na magalangan, part 2 kini sa tumigsagi ka Sunday. Ang kumanan sa pulong sa Ginoo, makita sa libro sa Matthew chapter 25 verses 1 down to verse 1 down to 13. Kung basahon kini sa English, ang pulong sa Ginoo, at the time God's kingdom will be like 10 girls who went to wait for the bridegroom. They took their lamps with them. 5 of the girls were foolish, and 5 were wise. The foolish girls took their lamps with them, but they did not take extra oil for the lamps. The wise girls took their lamps and poured oil in jars. When the bridegroom was very late, the girls could not keep their eyes open, and they all fell asleep. At midnight, someone announced, "The bridegroom is coming. Come and meet him." Then all the girls woke up. They made their lamps ready. But the foolish girls said to the wise girls, "Give us some of your oil. The oil in our lamps is all gone." The wise girls answered, "No, the oil we have might not be enough for all of us. But go to those who sell oil and buy some for yourselves." So the foolish girls went to buy oil. While they were gone, the bridegroom came. The girls who were ready went in with the bridegroom to the wedding feast. Then the door was closed and locked. Later, the other girls came. They said, Sir, open the door to let us in." But the bridegroom answered, "Certainly not. I don't even know you. So always be ready. You don't know the day or the time when the Son of Man will come." Ang Diyos magapanalangin sa iyong pulong. Let's pray. Amahan ako sa pagit, Lord. Salamat sa iyong pulong na huwag nabasa. Let's kiniginuon masakta na. Puti ang kiniginuong pulong. Mag-bulot kayo sa kinakulitang pangit sa bukas ng kasi.
Ihatag usab gani kanako ang langit na nakaalam. Karon nga igol ako na maka-saysay. Inigiling pulong. Huwag ginasaling ang tugyan kanimong tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Ang pulong sa Ginoo, ang tema sa mensahe sa pulong sa Ginoo na sa kabuntagon. Part 2 kini sa kini ginatawag, desire more wisdom while waiting. Tinguha ka ang dugang langit na nakaalam samtang ikaw nagapaabot. Last Sunday, we talked about the 5 girls are not ready. Ang 5 kababae nga dili andam. And this morning, I will be sharing with you the 5 girls are ready. Nganong kining 5 ang mga babae, ready man sila. Unlike atong mga 5 ka mga babae sa laing 5 sa mga babae, anong dili man sila ready. Now whatever happened, kini na mga babae, they are ready because whatever happened, they are prepared. Walang ready sila kanunay, andam sila kanunay, kay nakapangandam man sila. Kung saan nilang ipangandaman? Kini sila, naguna-una sila sa ugma o sa umaabot na tingali, basin ko niya o dugay maabot ang ilang groom. Tinungdan nga, nagdala sila o extra na gas. Sa pamasin na basin o dugay maurot ang ilahang o dugay maabot ang ilahang groom o mahugdan ko niya sila sa ilahang gas. And these 5 girls also are willing to pay the price. They are willing to pay the price. Tungod kay whatever happened, andam sila kanunay. Unlike ito ang 5 ka mga foolish girls, kay dili gyud sila andam. They are not willing to pay the price nanuan. Tungod kay wala man sila mangandam. Bilakaw mi adto sila, misugat sila sa ilang groom, pero wala gid sila huna-huna. Wala gid nila ma-anticipate ang posible unya na aberya diha sa ilahang pagpaabot. And also these 5 girls they knows that they will get what they invested. So daw, kini na mga 5 ka mga babae, naibalo sila na ilahang madawatan ang bisan unsa man na ilahang gi-invest. So kahibalo na sila na siguro sa pagsugod nila o siguro sa samtang prepare sila sa ilahang suga, naguna-huna na sila, magdala sila o extra oil kay para makasulod yun sila sa ganghaan diin ditua ang ilahang mga pangasawtunon. So muna nga, they are ready to, they knows that they will get what they invested. And most especially, these 5 girls are ready because they are wise. Mga maalamon. Last Sunday, katong 5 ka mga babae na itong giisdutan, gitawag ko sa Biblia o mga foolish. Bisaya pa sa foolish, mga buwang-buwang, sa lahat ng termino sa Binisaya, mga bubo sila, mga tao, mga babae, maway kaala. But these 5 girls, nanong ready sila because they are wise. Now, anong wise man sila? Anong wise man sila? How to gain wisdom? Kung saan man, aron makaangkon kita o wisdom. Kining wisdom, hindi mo makuha diya sa secular. Sama sa gingon last Sunday, may usa ka doktor, kining mo sa the practice. Naningon yun siya, na even, doktor, abogado dahil. Naningon yun ang abogado, na bisan o taas siya o kahibalo, ang nakuha diya sa secular na pagtuon, na binasa iyang profesyon as abogado. Dili niya kaya i-explain ang Bible. Dili niya kaya
i-interpret ang kahulugan sa pulong sa Ginoo na mabasa diha sa Biblia. Bisan doon, taas ang iyang naabot sa iyang kahibalo kung kay usa siya ka-abogado. Pero aminado siya na dili kaya ma-interpret sa iyang kahibalo na nakuha diha sa iyang secular na pagtuon ang pagsaysay sa Bible. Na buot ingnon, buot pasabot na kining wisdom makuha nimo kini dili lang o dili diha sa eskwelahan kun dili ang Ginoo ang magapadayag kanimo niini. Kaya naman diha sa mga tao sa Biblia, pipila lang ka mga tao duraan ang gitawag nato na mga professional. Like ni Pablo, usa ka abogado. Si Lucas, usa ka doktor. Si Matthew, usa ka tax collector. But the rest, mga panday, mga mananagat. Even Peter. Nganong si Pedro sa iyang pagwali diya sa unang iglesia o diya sa synagogue, nganong naka-convert man siya sa iyang, during sa iyang preaching of 3,000 na mga non-believers na na-convert into Christianity na usa lang man sa ka-fisherman, usa lang man sa kamananagat. Ano pa? Because he gained wisdom. Nakaangkon siya o langit na nakaalam na diin ang Ginoo mo'y nagahatag niya niini. Now, ingon pa driya, how to gain wisdom? First, fear for God's judgment. Makaangkon ka o langit no nakaalam kung ikaw magmahadlokon sa umaabot na judgment sa Ginoo. Daghan sa mga tao karon, and even Christians, murag di na mo tuo na dunay umaabot na judgment. Kung mag-hisgot ka of judgment, sabi na kung tukiyon na to ang Revelation, tukiyon na to ang uban ng mga gispital sa Bible, na mga umaabot na judgment na yung himuon dali sa kalibutan, makahadlok siya. But sad to say, daghan sa mga tao, even group of Christians, na murag di na kayo malimbaw, murag di na bito mabati ang kalisan. Pag ikaw dili mahadlok sa maabot na judgment sa Ginoo, kana nagpasabot na wala kay ego na kaalam. At kung tanawin kung sa bang judgment sa maabot ng panahon. For that, ingon ang Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is where wisdom begins, and knowing holiness demonstrates understanding. So kung gusto ka na ikaw magmaalamon, kinahanglan nimong magmahadlokon sa Ginoo. Kaya ang pagkamahadlokon sa Ginoo, maghimo kanimo na maalamon. Matthew chapter 24 verse 13, verses 13 down to at verse 3 down to 13. Kasi gingon, ato tanawon ang umaabot na judgment sa Ginoo. Kaya ang iyang pagabuhaton. Ingon ang pulong sa Ginoo in verse 3. At chapter 24. Chapter 24 verses 3 down to 13. Tanawa. Samtang naglingkod siya dito sa bungtod sa mga ulibo, ang mga tinunan midoon kaniya nga sila ra og mingon, tub-ani kami. Kanus man kini mahitabo o unsa man ang ilhanan sa imong pag-anhi o sa pagkatapos sa kapanahunan. Baka disipulo kini sila ni Jesus Christ na nag-aliro sa iya dito sa bukod sa mga ulibo. Kung kini sila nangutana kay Jesus Christ kung sa man ang mahitabo o kung sa man ang ilhanan sa umaabot na panahon. Usay tubag ni Jesus Christ. O mitubag kanila si Jesus na nag-ingon, pagbantay. Mga kita ng mga Kristohanon,
Isa ta sa gipahinumduman ni ini nga pulunga na magbantay kita. Sa pagbantay, makagain ka o wisdom. Dayon na nato, pagbantay ka mo, nga walay makapasaag ka ninyo. Careful ka. Magbantay daw ta according sa pulo sa Ginoo, nga walay makapasaag ka nimo. Ano man? Ano ka? Kinahanglan man kitang magbabinantayon. Tungod kay daghan unya ang mulingla kanimo aron lubiya ka sa imong Dios. Tinuod ni Dios. Akong magulang gani, murag diha ang gani kadulong. Murag lubiya ni Dios. Kay daghan unya ang muabot nga magdala sa akong ngalan nga moingon, ako mao ang Kristo, ug daghan ang ilang mapasaad kanila. Mo nangingnan kita na magbantay kita kay matod sa bulong sa Ginoo muabot ang panahon nga daghan unya magpaila nga siya si Kristo ug daghan unya ang mapasaad kaniya o mapasaad niya. Bug pasabot daghan unya ang musunod kaniya ug mubiya sa iyahang tinuod nga Dios. Diha nga nagpaila si Baring Peace na Ginoo. Daghang pupituo. Siguro kung si Kids bulakaw sa tubig, kanang tabok niya gikagsama lo, ano labog ka sabay. Di manunod. Basig mas masamot ang kadaghan sa iyang followers. Kaya mo madug ka, tay Ginoo binisik man no, tay bulakaw sa tubig. Daghan pagyud ang nagpaila ng mga sila Dios. Sa diha na istorya ni sa akong magulang. Kay wala siya dre-an. Wala na gid sa dito sa iyang Dios. Ato ilang Ginoo, tulo ka buok. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tinuod man. Pero kato ilang Dios, ukunsan sa tao, musuod sa ilang tao nga ilang ginasunod. Nga according sa iyahan. Kung ilan daw katulong ikunsaran sa ilang Dios, maganda Father, maganda Son, maganda Holy Spirit. Kaya daw manduan ang arkanghel na mukunsa gikan sa langit kayo sa ita. Can you imagine? Tinuod na siya, makita ninyo, kasi gawa mo doon sa inyo mo. Kaya di kunsan ang arkanghel kasi Michael, ang isa sa mga warrior na anghel sa Ginoo. Kaya manduan, even Gabriel. Kung mao ni eksakto nga gingon sa pulong sa Ginoo, daghan kaninyo unya ang mapasaag. Ano man? Ito magulang na ako. Ako lang mabuha ang istoryahan ko. Ito istoryahan. Kaya sa uban pa mga tao. Nag-explain na ito siya. Nag-explain na ito siya sa Bible. Sila katuwing, tuwing siguro. Na supposed to be, mag-pastor na siya. Inaalam ko siya certificate na nakahuman siya sa theology niya sa kining apostolic. Anak, kung basa mo istorya sa Bible, baka yung kamaalam mo din itawanan sa Biblia. Kaya how man, inuryado ng mga Bible niya, kasi mga verses ba. Ayaw po mo istorya. Pero isa din sa gingon ni Jesus Christ sa kubangan sa disciple, pagbantay ka mo. Kaya doon na niya ay magpailan na siya sa Kristo o daghan kaninyo ang mapasaag nini. Dayon na to. Ako mao ang gingon niya, o baka dungog ka mo o mga guba o dungog-dungog may tungod sa mga guba. Lalo sa kanila may tabaw daw, nakatapusan sa mga parakulas. Dungog daw mga guba o gubat-gubat. Gubat sa hadool o gubat sa halayo. Tanawa ang Ukraine o ang Russia. Tanawa ang Gaza o ang Palestinian. Palestine. Tanawa ang umaabot pa ng mga
Murag doon na yung mga kutya, mga murag maggira sa habol na panahon. Apil na tao. Silingan na po, ang China. Kung initan ka na, murag lapok nasta. Gusto ba yun? Pagbantay ka mo, dili ka mo makuyawan. May kinahanglan kayo dili. Kamay ka mo, kapan dili, kini mao ang katapusan. Wala, makadungog mo, mga inani ng mga pangitabo. Biblikal na siya. Dili ka na dapat sa kahadlukan kung dili pagbantay. Pero karon, isang dagat na pangitabo sa mga kapanahunan, dagat mga naitabo, karong mga panahunan, mga gira, na yung mga katalakman, pero ang tao, nagmigil nila sa ilo. Ano ba? Forever matuyok din sa kalibutan. Kaya usa ka nasod, buwal sa batok sa usa ka nasod, o gingharian, batok sa gingharian, o mahitabo ang mga gutom, o mga lino sa nagalaking mga dapit. Can you imagine? Kining nasod, batok, nasod na mahitabo na ni. Mga kagutom. Nani, daghan na mga nasod nga gibang gutom na ilang mga tao. Ito to nga nasod to sa Afrika, bahin, kontinyente sa Afrika, nakalagay itong ilang lapok. Lapok na ginahimo nilang pader sa inyong balay. Ginahimo na nilang chocolate. Ginapurma, ginakitkit, para siya ka nang ginatawag nila o kanang cookies. Timplahan lang kasi yuta na tungod sa ilang kapuprihon, tungod sa kagutom na ikabo sa ilang nanas. Mga kupat. So kining tanan, biblical. Hindi siya maka sinat ay sa mga lino sa nagkalalaking mga dapit. Lino. Di lang Pilipinas. Ibang kalibutan. Adunay lino kamay kabo. Apan kining tanan sinugdanan lamang sa mga kasakit. Unya ito giyan nila kabo kadto sa kalistanan o ipapakay kamo og dumtan sa tanang kanasuran tungod sa akong ngalan. Tanawang Israel. Anong daghan sila kaaway? Because of Jesus Christ. Because of the Messiah. Anong gidumtan sila o gikasilakan sa daghan ng mga kanasuran tungod sa Ginoo. O daghan mo niya ang mapandol sa ilang pagsunod kanako. Gusto niya daghan mapandol. Daghan ang ma-discourage, daghan ang maluya. Magbudhiay o magdumtanay sa usa. Very biblical. Magbudhiay, magdinumtanay sa usa. What else? O putunga ang daghang bini ng mga propeta o pagpasaak sa daghan. O kay musanay man ang kadautan, mapugnaw ang gugma sa kadaghanan. Apan ang mulahutay angtod sa katapusan pagwas. So dili basta-basta ang masinati nimo samtang ikaw nagapangalagad sa Ginoo. Bona kinahanglan ikaw magmaalamon pinaagi sa paghatag ug pagtagad diini ng mga panghitabo. Kay kung foolish ka, kung buwang-buwang ka, pwede di mo ning baliwalaon. Pero kung tinuod kang Kristohano, follower sa Ginoo, imuha din ang pagtagad diha sa ibang kinabuhi. Thessalonians, 1 Thessalonians 4:16 to 17. Pag-usapan. Unang Thessalonica 4, Isaias nito sa 17. Ang pulong sa Ginoo nagtungon. Kay ang Ginoo gayon mao ang manaog gikan sa langit, uban sa pagmando, o uban sa tingog sa pangulong anghel, o uban sa tingog sa trompeta sa Dios. O unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon, o kita ang mga buhi pa naibilin sa tuwagon o sa dawon unya ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan o sa ingon. Ini kita makig-uban na kanunay sa Ginoo. So kini nga mensahe sa kini ka pag-remind ka nato, pag-hinumdum ka nato na ang Dios bubalik siya gikan sa langit uban sa mga arkanghel. Kita musugat kaniya. Gisulti kini siya ni Apostol Pablo aron dili ka motuo sa mga balita na adunay Dios o adunay minaog nga Ginoo dinhi sa yuta. Ug naa magpuyo diha sa kamayong
Unaay nanaog nga Dios na nagsulisuroy diya sa dalan, na nagwali, na naana ang Ginoo. Doon kay ang pulong sa Ginoo usa ka pahinumdom kanato. Dinagi kay Apostol Pablo ang pagbalik sa Ginoo moabot gikan sa langit unaog kani sa yuga. And even Jesus Christ ingon siya nga ang pag-abot sa anak sa tao walay bisan isa na nasayon, bisan ang anak, bisan ang mga manalunda sa kalangitan, wala nasayon ang amahan lang. Ikaduha, admit wisdom comes only from God. Ang una, diya sa imong kagalingon, na maangkon lang nimo ang kaalam gikan sa Ginoo. O gikan sa Ginoo lang ang kaalam. Wala na yung makahatag dili. The wisdom comes from above. In James chapter 3, verse 13 to 16, ang ingon, are there any of you who are wise and understanding? Pangutana kini ni Apostol James o ingon niya, ana ba'y kaninyo nga maalamon o panabot? You are to prove it by your good life, by your good deeds, perform with humility and wisdom. Kung anado kaninyo maalamon o panabot, pamatud ni kini diha sa imong kinabuhi, pinaagi sa imuhang maayo nga kinabuhi, maayo nga pinuhatan, nga ipakita diha sa mga tao, uban sa kaalam. Pangutana, kaya ba nimo pamatukan kining good life, kining good deeds, nga usa ka ebidensya nga ikaw maalamon og panabot? But if, ingon niya, kung ya sa imong kasing-kasing ikaw nagajealous, bitter, unselfish, don't sin against the truth by boasting of your wisdom. So daw, kung ikaw siluso, kung ikaw bitter, kung ikaw selfish, ayaw daw pagkakasala, batok sa kamatuuran, pinagi sa pagpasigan ko o pagtanghap ko sa kaalam. Subot pa subot, kung dili nimo mapakita ang imong good life and good deeds diya sa mga tao, dili ikaw mahimong maalamon. Usa, kung ikaw po kinabuhi diya sa bitterness, diha sa pagka-selfish, diha sa pagka-masinahon, ayaw daw pagpakasala, batok sa kamatuoran, pinagi sa pagpahambog sa ilang kaalam. Manang, i-remind kita na kung gusto ka mahimong maalamon, pangitaan diha sa Ginoo. Kaya kaalam, kung Ginoo, kaya makaatag din. Hindi wala may bisang usa sa dulo ka nato na makalahukay, na makapakita sa ato ang good life, sa ato ang good deeds, sa ato ang pagkamaayo diya sa tao. Kaya kung ikaw maayo kang tao, wala na lang ipadala si Jesus Christ sa kalibutan. Wala na lang ipakatao si Jesus sa kalibutan. Pero tungod kay ang realidad, dili ta mga maayong tao, noon kita mga ulikon sa sala, kung sa tawhanon na kinaiya, inungdan, ipadala niya si Kristo diri sa kalibutan. Ang Proverbs chapter 2 verse 6, only the Lord gives wisdom. Kasi daw, only the Lord. Noon, kung gusto ka mahibaluan dito, kung sa ang pasulti sa Ginoo sa imuha, ngayon sa Ginoo. Ino naman. Kasi kung isang sa mga reason na ito, dili ka kaalagad diya sa Ginoo, na pinagid diya sa panangyaw, pagwali, panudlo, na natuwa mag-go sa kahibalo. Dahil di mo kabalo gusto kay focus naman yung kahibalo. Dili mo kabalo mo explain sa Bible. Dili mo kabalo mo interpret. Grade 1 naman ko. Grade 2, grade 3 naman ko. Kasi may maturo sa tuwa. Believe me. Kung gamitin ka sa Ginoo,
dili tan-awon sa Ginoo ang imuha naabot. Kay kaya niya himuon kang maalamon. Bisan wala ka pa tamak sa kolehiyo. I don't know kung tinuod akong nadunggan na si isa pa rin na namatay na founder, si Soriano. Kung paminawan niyo si Soriano, kayo doon ka, grabe niya ako. Pero kung tanawan niyo iyahang educational attainment niya, wala ko sa iyo. Tama na sa high school. Wala rin siya ay tawag nato ng mga bachelor, tawag nato ng mga secular sa kolehiyo. High school event. Wala, masin siya sa Bible. Kaya ang isa sa mga qualification karon sa mga nagturo na simbahan, pinako sa mga membro kay mga professional. Gawas nga graduate ka sa kuyaw na seminaryo, nanganapod kay laing kurso na nahuman sa secular. Example, abogado, hindi nakahuman po ng Bible school sa kuyaw na seminaryo. Hindi na lang nakuha lang din sa mga dilig-dilado na seminaryo. Dito din sa mga kuyaw na mga seminaryo. For example, Southern Baptist, ang tanaw nila na taas na eskwelahan sa Southern Baptist is ang Baguio. Ang Philippine Baptist Seminary. Philippine Baptist Theological Seminary. Ang Baguio City. Original siya. Wala mga pastor naging dito. As kayo nilahang tanaw nilahang. Wala mga kasimbahanan, ang mga dagko, nakuha sila mga pastor na nagkan sa Philippine Baptist Theological Seminary. And gawas anak, kung mahimo, nakahuman niya siya abogado, doktor, engineer. Pero lahit ang pamantayan sa Ginoo. Kung gusto ka gamitin sa Ginoo. Sa diha nagigamit sa Ginoo si Pedro, wala man giingay sa Ginoo mapag-eskwela usa. Ang iyaha lang gihimo, nagkuyog lang siya kay Jesus. Naminaw siya sa mga teaching ni Jesus kung giun sa pagwali ni Jesus. Giun sa pagtudlo ni Jesus, naminaw na siya. O oto'y ang gigamit na pagtuloy-an sa diha na bibiya na si Jesus ang ilaha. Nagwali siya o sa iya pagpagwali may na-convert na 3,000 ka mga unbelievers. Yato pa muna. Grabe niya mo wali siguro. Kuya, okay. Iyon sa niya pagwali na mananagat man siya. O na usa kakamatuoran na ang ginuuray makahatag niya na kanina. Atong magulang na ako, kayon mo ito, bulag na ito'y grado. Pero sa tinuod lang, dito na ko. Maluto mo ba Bible? Maluto mo memorize? Dito na to. Ha? Pero gusto ko siya mag-pastor. Kaya lang, naminaw siya, demonyo, itong pipuyong ito sa nagpailang Diyos ko. Ba? Yan sa mga niya pag-penalize. Sa muna nga, kung gusto ka kaalam ang Ginoo, buhatag niya na kanan. Kung gamitin ka sa Ginoo, just, reply lang sa yes. Kaya si Samuel, sa dihan, mingon siya, yes Lord, niyara ko. Tingo, kaya mamati ako kanino. Ko. Kailan ang edad niya ito? 8 anyos. Dito sa nagpuyo sa balay ni, sa templo ni kabahukan ni Eli. Naguna-una pa si Samuel nga, Lord, kanang isa siguro kay 8 anyos naman ko. Wala na siya ni balipan. Pag-ingon ni Eli sa iyahan na, kung dito balik, kunya kung makadungog kag tingo, tindog niya siya nga, tingo Ginoo kay mamati ko nimo. O di balik sa kulo, magigda niya, ditawag, trita, or ikaw pa, kahigayon, or kagulog ako kahigayon, may nagulog siya tingo. Samuel. Ibangon siya, minyo sa, tingo Ginoo kay mamati ko nimo. Kaya kung gibasihan niya yung kabata niyo siya nga, nabahala ka, masig wak-wak ka, kasi hulog na siguro ko. Pag ingon siguro sa Ginoo, gamiton ka. Kay bata pa man siya, ingon siguro si Samuel nga, kanang pangita sa Cebu, lain Ginoo, kay bata pa man ko. Pero wala man. Kaya lang mo, kaya nung doon, kalimot lang mo pangalan, may nahimong king. King, sa unang panahon. Pero, kining ang king, kung yun sa niya siya paggamit sa king. Hinimo siyang hari at the age of 8. 8 anyos ang iyang edad, gitawag siya na mahimong king. Kung di-rule siya, ingon na king, sulod sa
30 katuig. Dito ba tayo? 48 yung edad. Naman iyang pagka-ilo. Pero nagsugod siya sa 8 anyos kasi. So kung nang-imong rason, nang-imong ka, Lord ka, di siguro ko Lord kay, wala kong kaupang eskwila. Sabot ana, dito, pilit, magamit siya dito. Ano din, wak kong eskwila? Ano din, uwa ka tamak o kulihiyo? Kung magpagamit ka sa Ginoo, gamitin ka sa Ginoo. Ano man? Dili ang nakuha nimo sa eskwelahan ang imong itudlo. Dili ang knowledge nga nag-gain nimo sa secular. Kung dili ang kaalam mo niya kay hatag sa Ginoo sa inyo. Kadawa si Jeremiah. Si Jeremiah gitawag si the weeping prophet. Kung saan man na siya sa una. Di siya mo istorya, di siya gusto tungkol kay sagito siya, di siya kabalong istorya. Pero niyatagan siya kaalam sa Ginoo. Nagaan ka kaalam sa Ginoo. Basta willing lang. Ang importante sa inyong heart, dili ang inyong baka. Basta magpagamit lang ka sa Ginoo. Ingon pa ang James chapter 1 verse 5, but if any of you need wisdom, you should ask God for it. Kung naamay ka ninyo na ginahanglan o kaalam papangayo sa Ginoo, He is generous. Manggihatagon to everyone and will give you wisdom without criticizing you. See? In Proverbs chapter 1 verse 5 nag-ingon, wise people can also listen and learn. Importante ni siya. Ang wise daw na people, na tao, katong maminaw o katong nagatuon. Sukwahin sa gitudlo sa kalibutan. Usahay ang kalibutan. Pag tako na kayo nagkaalam na nag-gain sa school, sa secular na pagtuon, hindi na kamudawat o tudlo. Kay sipol. Muna ang negative side kung grabe na nimo kamahalamon. Grabe na kataas sa imong naabot yata sa imong pag-eskwela. Grabe na kung duha ka kurso imong nakuha. Abogado ka, o niya, usually sa abogado, kasagaran na nila, nakahuman na sila laing kurso. For example, criminology, nag-proceed sa pagka-abogado. Maestra o maestro, nag-proceed sa pagka-abogado. Duha ka kurso. Hindi naman pwede mo direct siguro, padok, abogado. Nalang din mo, kurso na human, hindi mo proceed sa abogasya. So, malinana ang imuhang naabot sa imuhang pag-eskwela, usahay mo ito na ka. Ako ba'y nagluan nimo nga, nakaka ko kay balok para nimo. Pero, ang tinuod biyahe na maalamon, according pa sa Bible, according pa ni Solomon, ingon ni Solomon, wise people can also listen and learn. Naunawin din nato. Wise ka na ba? Sa imong panabot, maalamon ka na ba? Kaya ang tinuod na maalamon, siya maminaw, o siya magtuon, magkatun. Even they can find good advice in this words. Ang taong maalamon, bisa pag ang advice sa iya kay walay ego nga taas na kahibalo nga sama sa naabot, pero mamati siya kay sa iya huna kabisan kining tawhana ubos ug naabot sa iya pagtuon adunay maayo sa iya pagsulti pwede na makatunan. Katapusan, live in obedience. How to gain wisdom? Maka-gain ka o wisdom kung ikaw mag-obey sa Ginoo, kung ikaw magtuman sa Ginoo. 1 Samuel 15:22. Ingon pa, Samuel answered, ingon niya, what pleases the Lord more? Burnt offerings and sacrifices or obedience to His voice? Unsa ba ang makapahimuot sa Ginoo? Mas labing makapahimuot sa Ginoo. Mga halad ba na sinulog? O mga sakripisyo ba? O obedience? Pagtuman sa iyang tingog. It is better to obey than to sacrifice. It is better to listen to God than to offer the fat of sheep. See? Mas maayo pa ang pagtuman
kaysa paghalad o tambok ng karnero. Ano man? Sa akin mong God, ang sakripisyo maayo, but kalaing bakit? Doon ako'y negatibo niya. Ano man? Usahay, kung musimba na lang ka, kay tungod kay sacrifice, di na po sa maayo. Kung magbenes kita, for example, mabot panahon na natin mga extension sa gawas, ay nanaan mo yun, natin mga nakakladri ka, madala ka dito ka. Pag mabot galing sa punto, sa iyong kinabuhay, magpanahuna ka na lang, mag-sacrifice ko, ay para dunay buluhaton, ay dunay buluhaton dito. Dito na sa maayo. Ano man? Ano dito sa maayo? Okay, pwede kang nakaabot ka ng dapita, nabuha ka ng dapita, nabugnaw ang iyong relasyon sa iyo. Kaya hindi mo yun na buhaton ko ni kay sa piling at sa Kristo. Una, it is better to obey than to sacrifice. It is better to listen to God's voice than to offer a fat sheep. Ang Hosea chapter 6 verse 6, I want faithful love more than I want animal sacrifices. Faithful love. So, what ang gigon ganina kung ang imo ang pagpangalagad sa Ginoo is maingon na lang ka sacrifice. Ay pagbuundang ka. Kaya kinahanglan sa Ginoo ang faithful love. Ang imong obedience, ang imong pagpamanaw sa tingog sa Ginoo kaysa sa sacrifice. More than I want animal sacrifice. Kung saan ang gusto sa Ginoo? I want more. I want faithful love. Na ikaw, kanang imuhang pagpatinodaanon ka sa iyang gumpa kaniya kaysa imuhang mga halad unya ng mga animals. Nabaw pa rin siya sa imong offering, nabaw pa rin sa imong tithes, isang pag may mo na lang unya ka, maghatag yung sakyanan sa inyo, halad di ko musimba, imo na lang ang sakyanan. Basta kayo alagad na kasi ito. Kung ako simbahan, halad di ko musimba, di yun na, yun nga, atong simbahan mo ay malaki. Na pangitaon dito ang asa makatripulong ko. Black yun. Kinahanglan din mo mga lagad sa inyo. I want people to know me more than I want burnt offerings. Kung ay gusto sa Ginoo, mas gusto sa Ginoo na mas mailhan pa nimo siya. Dagan ka na ito, ulag knowledge sa Ginoo. Ulag ka ito, manadili kayo, inanak kalalo ang imong bugma sa Ginoo. May kulang kapag knowledge para sa Ginoo. Para makagain ka of wisdom, obey the Lord. Sunod ka. Aking conclusion, many people will stop loving God. Tumatangin na ito na siya. So, maabot ng mga kapanahunan, daghan unya ng mga tao, muhunong sa ilang paghigugma sa Ginoo. Basig isa ka ani unya. Nabasig maabot ang panahon na muhunong ka na sa iyong paghigugma sa Ginoo. Remember this. In 2 Timothy chapter 3 verse 1 down to 11, there are some terrible times coming in the last days. Adunay mga terrible na mga mahitabo sa maabot na mga kapanahunan o sa nang ginapos na mga adlaw. People will love only themselves and money. Pagbantay mo ani. Sa mga trabahante diri sa mga negosyante diri dili unta mo mahulog niini nga usa ka mga mahitabo sa maabot sa mga katapusang adlaw sa naginapos na kapanahunan. People will love only themselves and money. Makwarta na lang ang imong giunahuna. Wala ka na'y panahon sa pag-alakad sa Ginoo. Kaugalingon na lang ang imong unahuna. Wala ka na'y pagpakabanak sa uban ng mga tao. They will be proud and boast about themselves. Mga hukugiro, mapahitason, diya silang kaugalingon. They will abuse others with insults. Morning ang mga tao niya sa maabot ng mga katapusang adlaw o sa naginapos ng mga adlaw. In the last days, ang tao mahimong mapahitason, mahimong hangpugiro, abusado ngadto sa uban ng mga tao, pinagi sa mga insulto. They will not
disobey their parents. Mga young people na adria. Kini ang mahimong kinaiya sa mabot ng mga adlaw. You will disobey your parents. O nang pagbanggay, kasi mahungog ka, niinig ng mga matang sa kinaiya sa mga tao. They will be ungrateful. Dili sila mahimong mapasalamaton. And against all that is pleasing to God. Dili mapasalamaton sa Ginoo. They will have to love. They will have no love for others and will refuse to forgive anyone. Di na sila may mugmaon nito sa uban. Di na sila makapasaylo. Doon di sa kinsa. They will talk about their others' hurt. They will talk about others to hurt them and will have no self-control. Ano yung mga maritis karon? Ganahan sila, naistoryahan ang kinabuhi sa ibang tao. Kaya istoryahan ang ilang kinabuhi because they love to hurt other people. They will be cruel and hate what is good. Kaya sila mga dautan o kung sa'yo masilag sila sa maayo. People will turn against their friends. Ang mga friends na nawayay. They will do foolish things without thinking and will be so proud of themselves. Instead of loving God, they will love pleasure. Di na mga lagad sa Ginoo, iwan na idugma sa Ginoo. Mas gipili na itugmaon ang tanan ng mga kalibutanong kalipayon. Mga worldly nga kalipayon. They will go on pretending to be devoted to God. And for the Christians, magpakaroon sila ng mga devoted sila sa Ginoo, matinon-anon sila sa Ginoo, but they will refuse to let that devotion change the way they live. Pero ang ilang kinabuhi, wala gayon mapagpo. Mga Kristohanong puno, pero ang kinabuhi, wala yung kausapan. Masayon, sa puno sa Ginoo, stay away from these people. Palayo kamo ning mga tawhana. Mga atik-atikon. Mga tig-pakawin sa lakto ng Testament. Yang yun ako ang tanan sa pagtindong. Proverbs chapter 3, verse 21 to 25, my child, move on to wisdom and good sense. Importante yung kamumag maalam mo. Don't let them out of your sight. Sight, they will give you light and beauty like a necklace around your neck. Why? Because you will go your way in safety and you will not get hurt with some alamon. Sa lahat sa kapal, hindi kalibutan. Kung ikaw maalamon, diha sa Ginoo. Puno ka sa kaalam, diha sa Ginoo. You will go your way, safety, and you will not get hurt. When you lie down, you won't be afraid. Dili ka malisan, kahadlok. When you lie down, you will sleep in peace because you are full of wisdom. You won't be afraid of sudden trouble. Isa pag may kaguliyang, may kasamok, may giyera, may lino, may mga lain na mga kasalaman, you will not be afraid because you are full of wisdom. You won't fear the ruin that comes to the wicked. Dili ka mahadlok sa dalatan sa mga dautan. Kung ang dili maayo may kabuok sa mga dautan, dili ka manisip. Isang pag-unsay may tabok sa maabot na panahon, gikan naman. Kung ikaw puno sa langit ko na kaalam, hindi maghatag kanimo o kaluwasan o panalipod kanimo, gikan sa unsang na sakit na mudagat kunya yakan. So I challenge you, kung nagkinahanglan ka kaalam, ask the Lord for wisdom. And then fear to God's judgment. And admit that wisdom comes only from God. Labaw sa tanan, pagkatinumano sa Ginoo. Isang kung sa man kaya ipabuhat sa inyo, asa man kanya dalahon, pagkatinumano sa Ginoo. Dili pa man kalahin ang tanan. Ayaw kahadlok kung
na kay mga apal sa inyong kinapunan. Ayaw paano. Tubagalan ang Ginoo. Yes. Iyak daw buton sa kaalam. Kaalam, nakatabang ka nimo. Karoon mali mo, makapamunok ka sa sugod sa Ginoo. Let us pray. Amahan na lagi doon. Salamat Diyos sa imong pulong. Karoon na kautuhon. Karoon na bumukha Ginoo. Salamat for reminding us and for encouraging us. May tungod sa unsaon na mo na makaangkon kami lagi ito na pangalan. Salamat Lord na isa sa mga tulo sa mga pamaagi para makagain kami ng wisdom. Mao, mahadlokon kami sa imong umaabot dunya na judgment. May sa ingon niya na makabantay kami kay bakit ng kami kain. Salamat Ginoo kay kinahanglan namo ang punon sa kagalingon. Na diha langit kanino mahikapdagan sa kaalam. Dili sa singular, dili sa bisan unsa na mga pamaagi ng kalibutan kapag ikaw regyon ang makahatag dili ka na. Inlabaw sa tanan Lord, teach us to obey your commandments. Teach us Ginoo, tudlungan nimo kami Ginoo. Ang makabalo kami mutuman sa bisan unsa nga isugod nimo nga ni kanamo. Walay bisan unsa nga pagbalikan, pagbabulgol. Tungod kay ang imong tulong ng ingon na ang pagsunod mas labaw pa kaysa bisan unsa nga mga halad. Itabangan nimo kami Ginoo na mahimo kami magpasinumanon. Padayon usa ko nagapray sa among pagpamaulit karon. Ubanan di mo matag sa kanamo, palaligdan ang mga kinabuhi diya sa dalan. Dalahon di mo kami ngadto sa pagsatag sa kamatulinan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang bugma sa Ginoo sa Kristo, ang kalinaw, ang pakikambing, pakikuban ka nato, hangtod sa walay katawusan. Amen.